Karong adlaw atong paminawon ang istorya nga pinadala ni Brad nga naguluhan nga Go, Fall in Love. Di ta maglangay og sugdan na nato ang istorya ni Brad. Dear Papa Joe, tawagan lang ko og Brad. 26 anyos na og nagpuyo somewhere diri sa Mindanao. Tubong grandparents day ko, Papa Joe, since birth. Ang akong lola Marta og lolo Pilo ang nagatiman nako. Mo'y nagpadako nako. Mausay nagpa-eskwela nako. Ang akong mama napaangkan lang sa akong papa. Though nakila ko sa akong papa nga doon na sa laing pamilya, akong mama na sa pamilya nga iyaha. Actually, daghan ko og mga half-siblings. Okay naman ang akong father. In fact, gusto ta niya nga adto ko sa ilaha papuyon, pero ako ang nibalibad. Same thing po sa akong mama. Ganahan po ta siya nga adto ko puyo sa ilaha. Sagol sa akong mga half-brothers o ako ang mga half-sisters. Pero ako na lang ang nibalibad og tarong. Kay gusto nako sa akong lolo og lola lang ko. I love them both so much. And diha po ko nila naanad. Mas at ease ko o mas at home ko kung naa ako sa akong mga apuhan. As expected, kung nagdako ka sa mga tiguang nga mga kinaraan pag yun, matakdan yun ka. Kay of course, girace ka nila to be somebody like them nga mga tiguang nagyud og style. Istrikto pud kaayo sila nako. Sa una, labi na niya itong nag-high school nako. Kung makakita sila nga doon ako'y suod nga babae, badlungon dayon ko. Kay basin ko no og lahi na. Bawal pa daw ko nga maguyab-uyab kay unsaon na lang og makapamabdos ko. Wa ko'y kabuhi. Wa ko'y trabaho. Wa po'y mudawat nako kay wa ko kahuman og eskwela. Kinahanglan ko no nga makahuman ko og eskwela. Makatrabaho og stable job. Usa pa ko nga maguyab. Mga ingon ani pirmi ang sigig balik-balik sa kong lola Marta, kay yaw-yawan man kay siya. Halos kada adlaw niyang gibalik-balik nga dapat lagi ko nga makahuman og college unya makatrabaho og nindot. Kay asa ra man lagi daw na ang babae og nindot ko og trabaho. Mao na kuno na ang mugukod nako. Sa laing bahin si Lolo Pilo, kalmado lang siya pirmi. Hilumon pero og motingog duot sa bukog ang iyang mga tambag diri nako. Though tabian si Lola o niya si Lolo kay hilumon pero pintok og mga pong. Pero mga saba-sab og nasukmagan ako niya before mo nga mahadlok yun ko niya. Pero love kay nako silang duha. In fact, mas mahal nako sila kaysa ako ang mama og papa. Di na ko ma-imagine ang kagulingon kung mag-unsa na lang ko o mawa na sila ni ining kalibutan na. Kay musugot ko og sa dili dito na gyud sila padung tungod kay mga tiguang naman sila. Agi og baw sa ilahang pagmahal kanako nagtarong gyud ko sa akong studies kay kabalo ko nga maoy makalipay nila. Wa ko ni-enter ang love hangtod nga nag-college ko. Wa gyud ko kasuway og uyab-uyab. Hangtod lang nga niabot ang ipaabot sa akong lolo og lola ang akong college graduation. Nakita gyud nako nga happy kayo sila ug proud kayo sila diri kanako. Nakatrabaho dayon ko sa kadakong kumpanya. Ang akong trabaho kay inline gyud sa akong kurso. Dako-dako pug og sweldo. Unya naapagani ko'y service car. So okay na gyud ko. Stable na ko kay no need naman ko nga mamalit og balay kay balay sa akong lulog lola ako may ilang gihatagan. Nagbilin sila og last will og testament. Diri kanako nga ako ang ilang balay kung mawa na sila nining kalibutan na. It was my 25th birthday, Papa Joe, ug pag-uli na ako sa balay, nagpaabot na ang akong lolo ug lola. Happy birthday, Brad! Waday mo manggawas sa imuha mga office mates? Matud pa sa akong lolo. Manggawas, asam sa mi mo gawas lo? Pangutan ko pa, nga to niya. Sa restaurant, sa gawas good, o di ba sa mga club, ug asan nyo gusto i-celebrate imong birthday? Tubag pa ni lolo. Nabaguan kay ko siyang tunada kay nabali naman. Sa una, kumananghid ko niya tong teenager pa ko. Kumananghid gani ko nga manglakaw mis kong mga amigo, di gyud masugot. Mao nga wa na ko naanad. Kanang gawas-gawas or party-party during my birthday. Diri days balaylo, waday ko nilutuin diha ni Lola. Pangutana ko pa, ngadto nilang duha. Siyempre, gilutuan ti ka. Dali pa ang tubag ni Lola Marta.
Nidol kog tagsa-tagsa nila ni lolo ug lola, unya ni amin ko nila og ni kiss ko silang aping. Nganong mang-invite pa man ko, para asa man, hasol-hasol ng mga bisita. Okay na ako nga kitang tarantulo eh. Kay ever since, kita-kita ra magyud pirmi. Basta naalamon duha, kompleto na nga akong birthday. Matod ko pa sa akong apuhan. For the past days, ako nabantayan sa akong lolo ug lola nga murag gusto nila nga pagawson ko ug palaagon ko. And worst, gipangitaan ko ug uyab Papa Joe. Nausap na gyud ang panahon. Sa kaniadto, ila kong gipugngan nga di pagawas-gawason. Di ko kalaglaag, bawal ko nga magbarkada. Bawal maguyab-uyab. Pero karon, halos itukmod ko nila sa gawas. Kay basin ko no nga mahimo kong ulitaw nga guwang. Bata pa taong kay Kuya Loy, 25 anyos pa lang ko, layo pa kayo na ang inyong gikadlukan nga maulitaw ang guwang ko. Matod ko pa nila para muhilom na sila. Pero lahi na gyud sila. Niabot na good sa point nga dadaan ako nilang babae. Makuratan na lang ko nga iniguli na ako na ay dalaga nga naglingkod sa mong sopa. Apo ko no sa ilang kumpare nga gikan sa Australia. Guwapa ang babae ug medyo liberated kay lagi nagdako sa gawas. Wa man ta ko'y problema sa conservative or liberated nga babae. Okay ra nako basta buutan lang. Buutan man sa unta babae pero ambot ba nga wa man gyud nako. O wa sa ko gipana ni Cupido. Usa ka adlaw niya na nakistorya si Lolo Pilo nako. Brad, kano sa makamanguyab og babae? Pangutana pa ni Lolo nako. Ha? Ambot lang Loy. Wa pa man niabot. Tubag ko pa. Kadaghan niabot niya si Via, kagwapa ato. Unya, og di ka ginag-Australiana, nakidaghang mga kauban sa inyong opisina. Dako biya kayo na inyong kumpanya. Siya rugwa kayo nakitaan. Matud pa sa akong lolo. Igol ako ni katawa kay nganong intawon nga ingon ani naman ni sila nako eh. Nagdali na gyud silang taman nga makauyab ko. Brad, basin mong wa ka makakitag babae kay dili gyud ay babae mong gipangita. Dawaton man ka namo dong og laki sa di mo ang gusto. Basta malipay ka lang. Dili kay arira ka sigig priso niya tong balay. Sige lang kagatubang anay mo laptop. Matud pa sa kong lolo. Nisumot ka kusog ang akong katawa. Naunsa na. Naaan naman nung kung mahuyang ani. Bitaw Brad, okay naman namo bisag laki imong ipilailan namo. Malipay ka lang. Nahatag na nimo ang diploma nga mong ipangayo nimo. Successful na ka. So panahon na siguro nga mag-enjoy ka. Sagbat pa sa akong lola Martha. Ug kisay gasulti ninyo nga wa ko nag-enjoy sa akong life la. Happy man kay ko sa akong life. Busy lang kay ko sa akong work. Wa pa ko'y time ng love life. Tubag pa na ako sa akong lola. Abi na ako og okay na sila kay gipasabot na nako nga bata pa ko. Puhon-puhon, makit-an raon niya nako ang love of my life nga mo'y gitagana sa Ginoo nako. Pero 2 weeks after nakadungog ko nga nagstoryahan na akong lola o ang among helper nga tabilsad kaayo og baba. Kana bang marites kay baba Papa Joe ba? Wa gyud na makatila og babae si Brad, ma'am. Pangutana pa sa mong katabang nga tukang lola. Ay wa pa gyud. Virgin pa na akong apoday. Pasig nakasuway na ma'am. Uy. Siyempre, di ko na mutugan. Lain po kahit isulti niya yung experience sa kama, no? Sulti pa sa katabang. Wa lagi. Kaila ko sa kong apo. Wa gyud nakasuway bisan og kiss lang. Matod pa ni lola. Hala ma'am, kumauna. Di ka na bayot si Brad ma'am. Ingon anak biyag yun na. Kanang mga dunay mga gitaguan ba? Nga di makapagawas. Di manguyab kay siyempre. Di ba niya type ang babae. Dagan pag mga gistoryahan sila si lola o among kataba nga puros nga libak diri kanako. Dili ni first time nga nakasakop ko nga akos lang maagian nga ila kong istoryahan. Naanad na ko. Pero kining ideya nga bayot ko. Well, gipalapos lang nako sa kong pikas dunggan. Nganong masuko man ko nga di man tinuod. Actually, lucky gyud ko, Papa Joe. Torpe lang. Bilang adlaw ni labay, gitawag ko ni lolo og iyang gipasud sa ilang kwarto ni lola. Unsa man tay tuyo ni mulo? Murag importante gyud siguro kay nada. Pangutana pa nako nila. Lingkod Brad kay akong ihatag nimo imong birthday gift.
matud pa ni lolo nako. Birthday gift, pero hapit naman mag 1 month nga nakalabay sa akong birthday lo. Ay hilom na lang. Unsaon nga para nako kada adlaw birthday nimo. Mao nga niya o. Dawatan ni. Matud pa ni lolo dungan siya pagtunol niya sa mga papeles nga nakasuod sa usa ka brown envelope. Awang gitan-aw ang suod nini mga titulo sa yuta sa usa ka lugar nga layo sa mua. Pero naa sa Mindanao lang gihapon. Unsa man nilo? Nadi kay yuta ning lugar? Mangutan ako pa ngadto niya. Oo naa kabilin pa na sa kong apuhan. Naapon na balay diha. Ug kanang papilis nga imong gikuptan, imo na ng tanan. Tubag pa ni lolo. Nasyak na sad ko. Lahi na sabi nga gihatag nako pero kinahanglan ako kunong adtuon para makita nako sa personal ang maong balay ug yuta kay basin lahi na kunoy nagpuyo. Halalo, di pagyo ko ka lugar og larga kay di pa ko kabiya sa kong work. Matod ko pa ngadto niya. Pero murag naguol dayon ang iyang naong. Mao lang kuno toy bugtong kabilin siyang apuhan niya. Angay kuno akong atimanon kay ako ang manununod sa tanan niyang properties. Unya lo, basin magsilos silang mama ani kay supposed to be sila magyud ang musunod sa imong mga kabilin. Unya, napod na ba siya mga anak? Matod ko pa ngadto niya. Wa kabalo imong mama anang yuta Mabito ipadto nako nimo para i-process nimo ang mga papeles kay gusto nako nga ibalhin sa imong pangahan kanang yuta Matod pa sa kong lolo. Gusto na niya nga mukuyog para kaming duha ang mo process pero di na niya kaya nga mo biyahe kay tiguang na kay siya. Sumaw to Papa Joe na pugos kong file og leave sa kong trabahoan ug hatagan kog 1 week. Okay man po hinuon. Kay for the first time sa akong trabaho nakabakasyon kog dugay-dugay unya bet kayo nako ang akong atuan kay usa ka probinsya. Actually dili gyud kayo probinsya ang akong naabtan. Usa siya ka lungsod nga progressive na pud ang lugar. Bisan og medyo mingaw pero daghang mga establishments. Doon na department stores, na mga restaurants, coffee shop ug bars. No wonder kay bisan og nahimutang ni sa medyo remote nga place na may tourist destination ang maong lugar, maong daghang mga foreigners ang nanganha. Natultulan nako ang address sa balay ni lolo ug nasyak ko pagkakita nako sa dako kaayong balay pero karaan na. Up and down ang balay ug concrete ang mga dapat. Pero makita pod nga ancient na kayo kining balaya. Nga murabag gitukod pa panahon sa mga katsila. Ni samot ka lonely among balay kay gawas nga dako kayo og karaan wa pag yun nagpuyo nga murag yun ni og haunted house. May na lang kay di ko hadlukan nga pagkatao kay kung hadlukan pa ko. Di gyud ko mosulod itong balaya nga murag balay sa House of the Dead nga video game. Didiretso lang og sud kay gihatagan naman ko sa kong lolo og yawi sa balay. Diya pa ko sa entrada sa silong feeling nako na ako sa usa ka museum. Wa na ko naglingi-lingi pa sa palibot kay wa na ko kauyon sa kong gibati nga murag nanlimbawt na nga akong balahibo. Pagkabot na ako sa second floor, in fairness mas limpyo ug mas na-arrange ang mga gamit. Sa tanaw nako, 4 ka pultahan ang ako nakita. Mga pultahan sa mga kwarto nga purting dagkua. Unya sa sulod, doon ay mga kama nga ginama sa kahoy nga murag antik na siguro kayo to ug dagko pud kayo. Ang mga katri nga murag yun og higdaanan og mga higante. Nakapili ko room nga ako ang katulgan. Mas gamay og ang bed dili kayo dako. Murag pang single ra. Nakunahon na gyud ko nga pagkaugma mangita ko pension house or hotel nga akong kastayhan. Mga 4 PM ko naabot sa balay sa akong lolo unya nakatug ko sa bed nga nag-imagine basin og pila na kahay namatay atong katreha. Pero wa mo ko choice kay gisugo ko sa akong lolo og di na ko siya pwede nga i-disappoint. Nakatug ko og gamay og I don't know pila ka minutos pero nakatagpilaw jud ko. May akong namat-an nga dunay nagpanawag sa kong pangahan. Nakuyawan dayon ko. Abi na ko ako lang usa dito. Nganong namay nanuktok sa pultahan? Kinsa na? Syagit ko pa. Gikan sa sud kay mahadlok ko nga moabli dayon basin og tulisan pa. Pero nganong kailaman siya sa kong pangahan? Ang caretaker ni Brad. Abli, nakoy dalang pagkaon nimo.
Syagit pod sa gawa sa tingog sa usa ka babae. Wala ka mention ang akong lolo nga naa di ay caretaker sa mong balay. Pero giablihan lang gihapon nako. Nag-expect ko nga tiguang, kuno tunog panit unya puti na og buhok. Pero lahi Papa Joe. Nasya ko kay babae bisan og halata nga idara na ni, mga early 50s. Siguro seksihon kay nagsuot siyang bestida nga mubo. Unya, medyo nipis og seksihag. Morena ang skin. Pero hamison, unya kung todo make-up. Ikaw ang caretaker ni Lolo? Pangutana ko pa nga to niya. Ngano, di ka katuon no, kay gwapa ra kay ko nga mahimong caretaker. Pero pwede ra pod ko mag-caretaker ni mo dong Brad. Matod pa sa babae nga murag kaedad lang siguro sa kong mama. Pero halata nga may pagka-flirty na kini si nanay. Joke ra Brad, uy. Ang akong nanay ug tatay gyud ang caretaker sa imong lolo. Pero na sila sa nagpayag sa taliwa sa farm kay mas ginahan sila dito, doon sila mga tanom. Muwari lang sila og manglimpyo. Ang babae nga si Elma, ang anak sa caretaker nila ni Lolo nga wala nananghid nilang lolo ug lola nga anak mo puyo sa dakong balay. Hinaot pa nga di ko na mo isumbong sa imong lolo ha nga diri ko naghigdaan. Wa mo sila kabalo nga gikan mo gugug Manila nya dito ko na trabaho pero nihinay man akong negosyo mo nga niuli ko diri. Unsam na mo ang negosyo ng Elma? Pangutana ko pa niya pero nasuko siya nga akong gimanang. Ayaw ko tawagag manang, uy kay na makatilaw ka na ako, makalimot yun kasi mong pangan. Sorry day Elma. So Elman lang ako tawag nimo. Dito bag siya nga, oo, unya ding hiko-hiko nga murag wa ko kasabot kung nauwaw or nagpa-cute or naninta lang siya. Wala na ko siya palakwa dayon kay mahadlok lagi ko sa balay. Labi na og ngit-ngit na kay gabi naman. Naghigda-higda siya sa akong katre samtang ako nagkaon. Elma, naiduol nga pension house diri? Pangutana ko pa niya. Nganong mangita magag pension house di ka ganahan diri? Balik nga pangutana niya nako. Uy, hadlok magay diri muram ni haunted house. Tubag ko pa. Ningon po siya nga nami mga pension house diri kay tourist destination baya ni among lugar. Pero ay na lang Brad, uy, nagsayang-sayang lang ka na imong kwarta. Ari na lang gud puyo. Kuyugan na lang tika para di ka mahadlok. Nanapod siya, siyang pasiaw dati nuod ng pagka-flirty nga style Papa Joe. Pero totoo ni seryoso na sad siya. Joke raw ito Brad, uy. Ayaw lang kaayo ko seryoso ha. Ingon ani mangyug ko sa kong mga customer mo nga dugay ko nga natiguang. Kung gusto nimo anak lang ko sa gawas sa imong kwarto. Dito ko magbanig. Alihan ako ng mga abat or kanang mga ghost nga imong gitawag. Matod pa niya. Si Augyug kayo si Elma for the first time nagsiyog katawa. Labi na og daghan kay siya og mga pasiaw. Nabaguan ko. Sa akong kaugalingon nga mabaw na lang kaayo kong kalipay. Sigo na kong katawa. Unya nawa na pod ang akong kabalaka sa mga diliingon nato. Ang kwarto nga gikupay ni Elma tuwa sa silong sa pinakalayo o pinakalikod nga bahin. Maglisod kog tawag niya in kaso og tungang gabi na nga nay magparamdam nako. So ako siyang gihangyo nga mubalhin lang sa taas. Anyway, napamay tulog ang mga vacant rooms ug nibalhin pod si Elma. Dito siya naghigda-higda sa taas nga room at bang sa kong room. Pagkabuntag sayo kayo siya nga nagprepare og breakfast kay mao daw sugo siyang nanay ug tatay nga timanon kog taman. Kay sige daw og tawag si lolo ug lola nila kung kumusta nako. Dungan nila tagpamahaw Elma. Agda pa na ko niya kay nagbarog lang siya samtang ako iyang giserbihan sa pamahaw. Mura kog king unya siya ang slave. Di ra bigi ko ganahan anak kay bisan sa amo ang syudad sa ilahang lolo og lola naapod may helper pero di gyud ko magpa-serve. Nagdungan mi kaon ni Elma and it turns out saba kay mi nga nag-knowing each other. Knowing her, she's very jolly woman. Daghang kay pasiaw nga murag way problema. Unya ako nga mabawra kayo kalipay kay tagsarabi ako makihulubilo og tao sa syudad. Naato lang gyud diri sa probinsya. Nga wag gyud laing tao. Si Elma lang mao nga nitubay ko niya.
Human mo pamahaw nagkuyog na sa mi si Elma nga niadtong munisipyo para sugdan na nako ang inquiries ug unsang pagbalhin sa titulo diri sa kumpangan. Daghang ko mga lakaw og niadto nagpasalamat ko ni Elma kay siya ang akong guide. Bisan og asa ko moadto, swito kay siya ug famous pud siya kay daghan kayo'y nakailan niya, labi na mga lalaki. Hoy Elma, gwapo lagi kay ka gusto meron. Siyagit pa sa kalalaki dito sa munisipyo samtang nagpaabot mi sa mong turno nga tawagon. Of course, gwapa gud ko, suya lang ka. Baos pud niya. Og siyagit ni Elma sa lalaki nga nagbugal-bugal niya. Klaro kayo nga palaban ning bayhana. Kay di gid mo atras, musukol pud og bugal-bugal. Hapon namin nahuman sa among lakaw og nangaon midaan sa gawas para di na siya magluto para sa among panihapon. Unya, pagkahuman, nanguli nami sa haunted house Papa Joe. Mayo kay di ka mahadlok maginusara diri Elms no? Pangutan ko pa niya. Hadlok? Ako mahadlok? Basin ang mga ghost pa'y mahadlok nako. Joke na sad niya nga tubag diri ka nako. So bisan og kausawa you kay naramdaman diri? Pangutan na pa nako niya. Wala man jud ko na feel or bisan or basin og manhid lang siguro ko. Tubag pa ni Elma. Dayon nagseparate na mi kay ako nisud na ko sa kong room. Siya pod nisud siyang room. Naghigda-higda lang ko. Paabot sa duka pero ambot ba nga lisod man ko makatug sa mong balay. Ikaduha pang gabiin nako. Bisan og nara si Elma sa kong tupad nga room pero gamay ra kayo nga akong kinatulgan. After pila ka minutes kalit nga nisud si Elma sa kong room kay wa ra man nako gilak. Hoy Brad, virgin pa daw ka. Matod pa niya nga nisiga pa ang mga mata nga murag di ko katuo. Siya di katuo. Ako nauwaw na kayo. Kinsa ba siya nagsulti niya? Di naman siya kahibaw. Pataka raman ka, di man siya kaan ang balita. Tubag ko pa nga to niya. Murag nasuko pero maklaro sa kong dagway nga nauwaw ko. Nagpaila lang yun ko nga tinuod. Hi, ni text man good. Na ako'y ka-text karon Brad ba si Biray good? Siya may nagbalita na ako. My goodness, si Biray, ang among katabang sa syudad. Ang kamarites, permis ako ang lola. Dili lang ko makatuo nga gitsismis pasag ko sa anak sa among caretaker Papa Joe. Wala maguguno ka mo reply sa text sa mong lola. Mao nga si Biray ang isugo niya nga ipakontak ko aron mangutana kung naunsa na ka diri. Akong ginan nga okay ra ka. Pero si Biray na nabi og super below the belt nga istorya. Naglagot yun ko ato. Bantay ka lang Biraya kay niguli na ako. It's time na siguro nga tudluan ka og leksyon. Nako pa sa kong kagalingon og nanganti ko nga patilawon si Biray sa iyang katabian. Samtang nagunahon ako og usahan ako pagkasaba si Biray iniguli na ako Papa Joe. Mao na lang akong kakurat diyang kalit nga ni duol si Elma nako unya ni lingkod sa kumpaa. Nagpasabak siya nako. Ako din siya gitukmod. Relax ang Brad, di ko mamaak. Hunghong pa ni Elma sa akong dunggan. Bisan o kamilang duha sa room niya, gipaak pa ang akong dunggan. Wala tiyo ang gibati na ko ang lahing klase nga sensation sa gibuhat ni Elma Papa Joe. Pero dili pwede. Dili may uyam, wa may relasyon. Elms, ayaw lang please. Matod ko pa nga to niya. Usay ayaw ba? Gano man. Abi ba na ko gusto nimo nga mabunyagan ka? Kung di ka magpabunyag ron, kanus apa man. Mas ikaawaw nimo na nga magdako ang imong edad niya, virgin pa kagyapon. Sa edad nimo nga 25, niya lucky biya ka. Mayo babae ka kay paabuton pa ang first night sa kasal. Pero ikaw Brad, kinahanglan nagyud ka maka-experience ka. Unsa di ay nang makabut ang langit. Kung doon naman ganit tao nga mas convincing pa kang Elma, ambot lang ka ha, ug na pa ba? Maayo siguro kayo ni siya nga og sales kay maayo man kayo mudag sales talk. Nagunaw-na ko sing gingon kung dili karon kanus apa. Magpaabot pa ko og kanus ako makauyab pero as of the moment mahadlok ko nga manguyab tungod sa akong katurpe. Kung balibaran ako si Elma, di nagyud siguro ko makatilaw pa. Gawas og mangabang ko. Gikisa ni Elma nga kung lips dugay kaayo. Maayo ka siya siyang gibuhat nga murag anad na gyud kaayo. Okay lang o di ka mo baos. I understand. Nga first kiss po din mo Brad. Sunod-sunod lang sa akong gibuhat ha. Muna'y buhatan na ako.
Pagtudlo pa niya nako. Nibawas po ko niya. Ako gibuhat, ang iyang gibuhat rin nako. Naglips to lips ming duha. Naiging kong kalit diyang dunay ni sakdop sa kuang private part. Ang kamot di ay ni Elma. Wa na ko tuyua nga dali kay nako siya natukmod. Sorry, murag di pa ko ready. Hinay pa na kong sulti kang Elma. Nangupaw siya og ningon nga, okay lang Brad. Sige, mobalik ko ha. Sa akong room. Katug diha. Nakagawas na si Elma. Ako na lang sa room ug murag nagbasol ko sa akong pagbalibad niya. Pero naamag yung ko'y prinsipyo. Labi na party sa sex ang hisgutan. Nidili ko sa offer ni Elma. Dili pasabot nga bayot ko. Laki ko. Pero gusto na ko kanang memorable ang akong first experience. Kanang dili out of lust but out of love, Papa Joe. Pag-augma sa buntag, gibili na lang sa lamesa ang akong breakfast nga naka-ready na. Wa na diya si Elma. Doon na ba ko'y lakaw. Mubalik ko munisipyo pero okay rin noon nga maginusara ko kay nakatultul naman ko. Anong man nagpakita si Elma nako? Nasuko ka siya nako? Nga wa na ko gidayon ang iyang gusto? Nang luod ka siya? Pangutan ko pa sa akong kaugalingon. 2 days pa lang mi nga nagkailan ni Elma pero ngano kaha nga nagpangita ko niya. Nabalaka ko kung nasuko ba siya nako or nainsulto kay gioferan ba ako niya. Kay bawbay ako sa panultihon nga to refuse an offer is a great insult. Whole day ko nga nag-process sa mga papilis pero from time to time mo insert yun sa kung nahuna si Elma. Pero gimingaw siyang pagka-joker ug sige pagkatawan nako. Hapon ako nauli sa balay pero wa si Elma. Nagpaabot ko niya. Mga alas 9 na sa gabi pero wa gyapon siya niabot. Nibalik na lang ko sa kong kwarto ug nagpaabot og kanus ako dukaon. Unya, nakahuna-una ko nga maong wa si Elma. Kaya nainsulto siya nako nga akong gibalibaran. Or basin, tuwa siya natug sa original niya nga room nga gi-occupy niya sa silong. Nakahukom ko nga naugo na lang nako sa silong basin tuwa si Elma natug. Pero dihang nanako duol siyang room, niabli kini. Mao nga dali ko nga nakatago. Nagpahipi ko sa luyo sa dakong aparador o pag-abli sa pultahan. Mao na lang kong nakita ang usa ka foreigner nga murag Amerikano nga idara na. Nigawas sa kwarto unya nisud pud og gawas si Elma. Iya kining gihatod sa gawas sa balay. Dayon totoo ni balik si Elma. Diha pa ko nagpakita. Uy, nalagi ka di Brad. May kay wa ka nahadlok ni naog diri. Matod pa ni Elma nako. Wa man gani nahadlok tong Amerikano ni Ari. Nagunsa dito siya diri sa mong kwarto. Pangutana pa nako niya. Customer to nako sa masahe Brad. I hope nga di lang ta ko nimo isumbong sa mong luluglola ha about sa imong nakita. Noon sa Elma nga gihimo nimong place for prostitution ng heritage house akong lolo. Masukog yun to makaibaw kay nahimo naman ng motel noon. Mao di ay nga di ka diri puyo kay makalugar ka sa imong business. Mao business na nimo kana imong lawas. Mao di ay nga mo dito nga na-mention nimo nga meat vendor ka sa Manila. Di ba ako bugo di nga di kasabot. Wa pa to ko experience anang sex pero di ko inosente nakagraduate kog college. Ang meat vendor nga imong gipasabot nga negosyo nimo sa Manila dili meat nga imong gibaligya kundi imong lawas. Nahilo mo kalit si Elma. Unya totoo nitubag siya nga sakto ka Brad, lawas akong puhunan ni adtong napako sa Manila. Nabaligya ako sa lawas pero sala day na ako nga mora may trabaho nga nidawat na ako sa Manila. Pobre kay mi wa ko ka eskwela, grade 4 lang ko kutob, taga prom D. Pagkanto na ko Manila, gipamisan ko nga sa nagdala na ko dito nga mo-apply ko as akatabang sa Panimalay. Pero ang tinuod, dili di ay, usa ka bar, kundi magsayo-sayo ko nga hubo. Sa sinugdanan, nagdanser gyud ko. Di ko magpa-take out o customer kay doon na po ko yung prinsipyos kinabuhi. Pero ang tentasyon, lisod kay balibaran. Labi na og ipalibutan na kasatan ng mga hulhog diha nimo. Apil na ang kwarta. Di ko pada sa temptasyon sa kwarta. Pero nga ko mga kauban sama na ako nga dancer, sige tintal na ako. Nga puslan man nga nabasa na ko, maligo na lang kuno ko. Dako pa og kita.
Sumoto, dako gyud tinuod ang kita. Pero mao lagi na malugmok pug kas pagkasala. Mo ni nungdan nga nibalik ko dinhi sa probinsya para paglikay sa sala. Pero ang wa na ko damaha nga pagpakasala lang daay gihapon ang akong padulngan. Taas pa nga explanation ni Elma. Naghilak siya samtang istorya na siyang kinabuhi, siyang kaagi. Naluoy lang po ginoon ko niya. Kay baw ko nga di tanang tao nga gipaburan sa kay gayunan nga gipanganak nga naay mga ginikanan nga mugasto sa pagpaskwela. Swerte na gani ko kay pinangga ko sa kong lolo ug lola. Unya, gihatagan po ko sa tanan akong gusto. Subuot nimong pasabot Elma nga ni dawat na sab ka og customer. Unya dili pa gyud sa balay sa kong lolo. Mo'y gihimo nimong motel. Pangutana ko pa nga niya. Nitando si Elma og ningon nga, pero kutobra sa masahe lang akong serbisyo nila. Kasagaran mga tiguang mga foreigner. Wala ko'y laing gibuhat pa. Kung mangutana ka og dunabay nila paay nga nahitabo, tali nako og sa akong mga customer. Ang tubag kay walay actual nga nila paay pero whole body massage ang akong serbisyo nila. Kung lang inuon, di malikayan nga doon mga manyakon nga mga foreigner pero kutobra sa hikap-hikap na lang yun. Doon ako'y limitasyon karon. Yes, tinuod nga na siya limitasyon. Whole body massage kunuhay pero with matching hikap-hikap para nako the same lang gyapon na sila tanan Papa Joe. Plus ang mga tao nga nakaila sa klase ngayong trabaho hugaw kay pananaw niya. Kinsagod ang mutuo nga kutobra siya sa masahe nga naama sila sa private room sa iyang customer. Mao di ay niya itong adlaw nga whole day mi nga nag-uban sa munisipyo. Naan ko nga iyang customer. Unya, lain po kay tinanawan ang among mga masugatan nga mga tao nga nakaila na sa klase sa iyang trabaho. Nibalik og saka sa kong room ug nakapangutan ako sa kong kagalingon. Nganong affected man kay ko sa trabaho ni Elma? Wa pa gani si Mana nga nagkaila nako o nagkaila mi. Dili man po tungod kay gihimo niyang motel ang among balay. Okay ra nako. At least naitaw among balay nga murag haunted house. Ang mga kalag pa siguro ang mauwaw. Pero si Elma, bisan sa iyang past nga trabaho o sa present, para niya, nag-usab na siya pero para nako, pareho ramang gyapon ang klase sa iyang trabaho. Wa may kalahian, Papa Joe. Instead nga ma-turn off ko, naluoy ko niya. O gusto na ko siya nga hawason sa hugaw niyang pamaagi sa pagpangita o kwarta. Turn off? Ganong ma-turn off masag ko nga, kaya na-turn off ko, diya gyud time nga na-turn on ko niya. Yes, mo na tinuod Papa Joe. Idara na tuod siya. Almost twice akong edad ug mura lang siya akong mama. Pero ang kunon ko, for the first time, nakafeel ko og something special sa opposite sex. Dili siguro love na gyud dayon pero sa tanang tao, siya lang ang nakapakatawan nako. Kanaganing gaan kayo nga akong buot niya. Feeling nako, maka-express ko sa akong kagalingon. Di ko mauwaw. Plus, diha kang Elma, no need na ko nga manguyab, kay di bagyo ko mao nga manguyab, Papa Joe. Mga alas 12 na sa tungang gabi, diha nakadecide ko nga naugon si Elma. Bahala na ang mga ghost. Nanukto ko sa room nga giokupay ni Elma og after pila ka seconds, iya kong gablihan. Wala sa kakatug, Brad. Pareho dayta. Tagano nako. Nagunahon na ka nako, no? Pag-joke na sab ni Elma, pero di siya joke para nako. Kay tinuod man. Iya yun nataganan ang akong feelings. Mao nga ako siyang isultian. Elma, kay baw kong murag katawan na ning akong isulti nimo pero mo'y tinuod. I think I like you. Matod pa, nako niya. Pero ni katawa si Elma kay di ko nuko seryoso. Ikaw pa ang babae nga akong isultihan nga sama ani. Unya di ko seryoso. Matod pa, nako niya. Pero diha-diha ni smile siya og tamis kayo diri nako. Okay ra na Brad, uy. Basi nabaguan lang ka. Ayaw lang pagdali-dali sa mong feelings. Basi nakalitan ra ka. Timbang-timbanga sa na Brad kay dili normal ang atong sitwasyon. Kung sa nalay kasulti ni lolo nimo, I'm sure against gyud na sila nako. Kay gawas pa nga tiguang nako. Prosti pa gyud sa una. And maybe they're all thinking nga hantod karon prosti lang gyapon ko. Sige Elms, ugma dayon muli na ko sa syudad. Mag-istorya ko nilang lolo ug ni lola about nimo. Mga ilang ko silang suggestion. Matod ko pa nato niya.
Sige Brad, nara ko diri magpaabot nimo. Pero if ever mausab imong hunahuna, okay ra pud. Magpasalamat lang ko nimo kay ikaw pa ang nakapapukaw nako. Tubag pa ni Elma. Asa man ti ka napukaw? Pangutanan ko pa niya. Sa akong sitwasyon good, napukaw ko sa nga somehow dili pa uwahi ang tanan nga magbag-o. Basin pa di ay napay lalaki nga mudawat nako. Bisan og hugaw na kay ko. Sukad karon Brad, di na ko manawat og customer bisan og purely masahe pa. Mangita lang ko lang trabaho, balaga may og sweldo. Kung mahimo, mutabang lang ko lang nanay og tatay nga magatiman sa inyong farm. Matod pa ni Elma nako. Moto Papa Joe pag madayon ni larga ko og balik sa city. Pag-abot nako sa mua, ako ding sultian ng akong lulog lola. Si Lola nagduaduha nga mura og kontra gusto. Pero wa siya kaek nga to kang lulupilo diyang ningon nga di ba ningon ko nimo Brad nga di ko magmain unsay gusto nimo bisan og laki pa ang imong ipilailan namo. Ang importante malipay ka. Kung boto na naon mas okay na gani na si Elma kay sa kong pagtuo nga mahuyang ka. Brad, go fall in love. Muna'y pulong gikan sa akong lulo nga di gyud nako malimtan. Hangtod karon nga minyo nami ni Elma Papa Joe. Brad, go. Fall in love. Thank you so much Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong love story. Ang love, misteryoso kayo. Kay muturok sa pinakakalit nga pamaagi nga wa nimo tuyua. Di po ka kapili og kinsa ang para nako. Matag-usa nato. Doon na gyud tay nakatadhana nga atong forever. Before me nagpakasal ni Elma, niresign ko sa akong trabaho sa city kay gusto ko nga adto lang sa province Manimuyo, kauban ang akong pamilya. By the way, bisan og 49 na si Elma pero nakahimo pag yun mi ko sa ka-baby. 1-year-old na nga mong baby boy ni Elma ug matod pa sa akong lulog lola nga miracle boy ang ilahang great grandson. Dinin lang kutob Papa Joe og hinaot pa nga nalingaw mo nga naminaw sa akong story. Thank you so much and more power sa imong YouTube channel. And God bless. Imong magtatampo, Brad.